Grade 1 lang ang bata? Natural, gagawin namin lahat para sa mga anak namin. Dahil mahal namin ang mga anak namin. Alangan naman ipagsaing namin, ipaghugas ng plato, ipaglinis, hindi naman kaya, useless. Siyempre mabagal din. Gets ko kayo, naiintindihan ko yon, relate ako doon. Pero, masama ba na habang maliit pa lang sila, tinuturuan natin sila ng independence? So dahan-dahan lang, relax lang tayo, huwag naman tayo masyadong maka-react. Magulang din ako, sangkatutak na ang nakita kong mga bata at nakita kong lumaki dahil nagtatrabaho ako sa isang eskwelahan. Nagtrabaho ako sa isang eskwelahan. Dami ko nang nakita. Talagang mas marami yung spoiled dahil ginawa ng magulang lahat para sa kanila. Tapos nagtataka tayo, pagdating ng teenager, sinasagot-sagot tayo, hindi tayo sinusunod. Eh di ba doon sila nasanay? Nasanay sila na wala silang problema, lahat ng problema nila nireresolba ng mga magulang nila pag may nag-away sa eskwela, naka-rescue ang magulang, hindi ako nagliligpit, hindi ako naglilinis, hindi ako nagluluto. Nasanay sila ng ganon. So habang malaki na sila, ay huwag ka magtaka na sinasagot-sagot ka at pinapaikot ka dahil ang training nung bata sila papunta doon. Ngayon, maliit ang mga kamay nila, hindi nila kaya gawin, of course. But I will still insist, anak, gawin mo yung hinigaan mo. Anak, naglaro kaya mag-pack away ka. Pag hindi ginawa ng mabuti dahil grade 1 lang at wala sa standards ko, edi uulitin ko. Pero naturo ko pa rin sa kanya na kahit na maliit ka, kailangan may ambag ka dito sa bahay. Dahil ang pamilya nagtutulungan, hindi habang buhay, andyan si mama. Ganun lang yon. Ngayon, may mga magulang na nagsasabing ginawa ko lahat para sa mga anak ko pero ang babait pa rin ngayon. Eh, congratulations to you. Pero ilang porsyento naman ang ganyan ang nangyayari. Mas malaking porsyento ang medyo na-spoil nga, hindi natin pinabayaan tumulong sa bahay, talagang sasagot-sagutin ka, paiikutin ka, at ikaw ang susunod sa anak mo. Dahil ganun ang training nung maliit pa siya. Think about that.